Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco at shoutout kay user WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3011 hanggang 3015. Master, marami bang masasarap na ulam dito? Master, napakataas ng mga bundok dito. Master, ano ang mga kahon na ito? Paano ito makakatakbo ng napakabilis? Para kay Chiho, na hindi pa nakikita ang mundo, lahat ng nasa paanan ng bundok ay partikular na nobela. Inilarawan niya ang matataas na gusali bilang mga bundok at mga kotse bilang mga kahon. Tumingin si Chongyang kay Chiho na may disgusto sa kanyang mukha. Sa kanyang mga salita, halos ayaw makilala ni Chongyang ang apprentice. Masyadong makamundo at nakakahiya. Kung pakikinggan ng mga tao ang mga salitang ito, hindi sila matatawa. Master, bakit hindi mo ako pinansin? Tumalon si Chiho, ngunit nalaman niyang hindi pinapansin ni Chongyang ang kanyang sarili. Napabuntong hininga si Chongyang. Si Chiho ay walang insight dahil siya ay nanirahan sa kabundukan mula pa noong siya ay bata. Pagkatapos niyang matanggap bilang apprentice, dinala siya sa kabundukan. Normal lang sa kanya na hindi maintindihan ang lahat ng bagay sa syudad. Bilang isang master, bagamat hindi niya ito gusto, matiyag ang paliwanag lang ang maibibigay niya kay Chiho sa oras na ito, hindi ito mga bundok. Matataas ang mga gusali, ang mga mabilis ay hindi tinatawag na mga kahon. Ang mga ito ay mga kotse. Matataas na gusali, mga sasakyan. Tahimik itong binasa ni Chiho, na parang inaalala ang mga bagong salitang ito. May masarap ba dito? Tanong ni Chiho. Siyempre, maraming masasarap na hindi mo pa nakikita. Isasama kita para matikman pagkatapos kong makilala ang mga kaibigan ko, sabi ni Chongyang. Nang marinig ito, napalundag si Chiho sa tuwa. Para sa kanya, ang makakain na yata ang pinakamasayang bagay sa mundo. Dinala sila ni Zong Changkyo sa hotel kung saan naroon si Nangang Bolang. Bagamat magkakaibigan ang Chongyang at Nangang Bolang, medyo natatakot pa rin si Chongyang sa pagkakakilanlan ni Nangang Bolang. Maaari niyang pukawin ang ekonomiya ng mundo sa isang kamay, na hindi ang magagawa ng mga ordinaryong tao. Halika sa kwarto ng hotel. Inutusan si Chiho na maghintay sa pintuan. Pumasok si Chongyang mag-isa. I didn't expect na madali mo akong mahahanap. Mukhang ilang taon mo na akong hindi binibitawan. Nang makita si Nangang Bolang, sabi ni Chongyang na may mapait na ngiti. Dahil may ipinangako kang gagawin para sa akin, tiyak na kailangan kong malaman ang iyong kinaroroonan. Kung hindi, saan kita mahahanap kapag kailangan ko ang iyong tulong? Mahinang sabi ni Nangang Bolang. Napakaraming eksperto sa paligid mo. Anong uri ng mga tao ang hindi mahahanap? Kailangan ko bang gawin ito? Walang magawang sabi ni Chongyang. Ang utang mo sa akin ay pagkakataon lang para mabayaran mo. Hindi ka ba masaya? Tanong ni Nangang Bolang. Halika, sino ang haharapin, anong background? Gaano man ang sabihin, makatwiran si Nangang Bolang, kaya hindi sinasadya ni Chongyang ang kanyang mga salita. Direkta siyang pumunta sa tema at tinutulungan si Nangang Bolang na malutas ang problema sa lalong madaling panahon. Maaari rin siyang bumalik sa kabundukan sa lalong madaling panahon upang sanayin si Chiho. Ang isang bata na nagngangalang Aaron ay 14 na taong gulang pa lamang sa taong ito. Sabi ni Nangang Bolang, 14 na taong gulang. Mukhang natigilan si Chongyang. Hindi ka panipaniwala na si Nangang Bolang ay darating para talunin siya sa maliit na papel. You're not kidding me. Ang ganyang tao ay worth your time para hanapin ako.
Hindi ba't madaling problema para sa iyo na lutesin? Sabi ni Chongyang. Alam kong mababa ang tingin mo sa kanya, ngunit may sasabihin ako sa iyo, at maaaring hindi mo ito iniisip. Anong problema? May malalim siyang kaugnayan sa Apocalypse, at maaaring maging core ng Apocalypse. Sabi ni Nanggang Bolang. Nang marinig ito, umiling si Chongyang at sinabing, imposible, 14 years old pa lang siya. Paano siya magiging core figure ng Apocalypse? Kailangan mong malaman na para maging core figure ng Apocalypse, kailangan mo man lang ng lakas ni Chanzi sa edad na ito, hindi niya ito magagawa. Paano kung siya nga talaga? Tanong ni Nanggang Bolang. Imposible. I'll bet my life on it. Siguradong nagsisinungaling siya. Sinabi ni Chongyang na determinado siya dahil alam na alam niya ang Apocalypse at alam niya kung anong lakas ang kailangan niya para maging isang malakas na tao. Ang isang 14 na taong gulang na bata, kahit na siya ay likas na matalino, ay hindi kailanman makakamit ang lakas ng isang malakas na tao. Chongyang, naalala ko minsan sinabi mo na konti lang ang alam mo sa Apocalypse, pero tingnan mo ang ugali mo ngayon, marami ka ng alam. Biglang nanlamig ang mukha ni Nanggang Bolang. Nagulat si Chongyang. Hinahanap ni Nanggang Bolang ang lugar ng Apocalypse, at itinatago ni Chongyang ang kanyang pagkaunawa sa Apocalypse sa harap niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya nagpigil at ipinakita ang kanyang mga paa. Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Ang dahilan kung bakit sigurado ako ay masyado pa siyang bata at alam mo kung ano ang Apocalypse. Sa tingin mo ba ay kayang abutin ng isang bata ang ganoong taas? Sabi ni Chongyang. Hindi ko alam kung kaya niyang maabot ang ganoong kataas na antas, ngunit ang kanyang pagganap sa Wuji Summit ay kamangha-mangha. Tiyak na tinanong mo si Zhong Changkyo papunta rito. Sabi ni Nanggang Bolang. May alam si Chongyang tungkol sa Wuji Summit competition sa bibig ni Zhong Changkyo, ngunit sa kanyang opinyon, maaaring may ilang pamilya ang nasa likod nito. Ang maliit na lalaki na iyon na nagngangalang Aaron ay malamang na isang pawn na gagamitin, maraming mga pagtatalo sa mga pamilya sa Yanjing. Natatakot ako na may sadyang gumawa nito. Pagkatapos ng lahat, ang Wuji Summit ay hindi kasing dalisay ng dati. Hindi mahirap para sa kanila na ayusin ang ilang kamangha-manghang mga kompetisyon. Sabi ni Chongyang, kaya ako pumunta sa iyo. Kailangan mo akong tulungang mapatunayan ito, sabi ni Nanggang Bolang. Naguguluhan talaga si Chongyang. Kalabisan lang ang ginagawa ni Nanggang Bolang. Maaari siyang magkaroon ng iba pang mga paraan upang patunayan ito. Bakit kailangan niyang gawin ang lahat para mahanap ang sarili niya? Siyempre, ang hindi alam ni Chongyang ay may alam si Aaron na hindi niya dapat malaman kaya naman natatakot si Nanggang Bolang. Halimbawa, hindi dapat malaman ng pamilya Nanggang, Aaron ang pagkakaroon ng pamilyang ito, ngunit sa harap ni Zhong Changkyo, ipinakita niya na pamilyar siya sa pamilya Nanggang, na kailangang hayaan si Nanggang Bolang na magkaroon ng higit na pagsasaalang-alang at pagdududa. Tsaka parang pamilyar siya sa sarili niya na lalong ikinatakot ni Nanggang Bolang, aba, wala akong pakialam kung bakit ka pumunta sa akin, pero pagkatapos ng bagay na ito, wala na tayong utang sa isa't isa. Sinabi ni Chongyang na kung dumating siya ay magiging komportable siya. Ayaw niyang malaman kung ano ang tunay na intensyon ni Nanggang Bolang. Kung ibabalik niya ang pakiramdam na ito, ang relasyon nila ni Nanggang Bolang ay nasira, makakaasa ka, na hindi na ako muling lalapit sa iyo pagkatapos ng usaping ito, sabi ni Nanggang Bolang. Pagkaalis ni Chongyang, pumasok si Zhong Changkyo sa silid. Maraming bagay talaga ang alam ng lalaking ito. Itinatago niya sa akin noon, pero this time nagpakita na siya. Malamig ang mga mata ni Nanggang Bolang at puno ng intensyong pumatay. Ang kanyang dedikasyon sa Apocalypse ay lampas sa imahinasyon ng maraming tao. Tanging si Zhong Changkyo, isang malapit na katiwala, ang nakakaalam kung magkano ang ibinayad ni Nanggang Bolang para mahanap ang Apocalypse. Para kay Nanggang Bolang, susubukan niyang malaman ang anumang bagay tungkol sa Apocalypse. Dahil may tinatago si Chongyang, hinding-hindi niya papakawalan ng madali si Chongyang. Bagamat sinabi niyang hindi na niya hahanapin si Chongyang pagkatapos ng event, hindi niya naisip na pakawalan si Chongyang. Master, ano ang gagawin mo? Tanong ni Zhong Changkyo. Hindi ako makapaghintay hanggang bukas at itapon siya sa gitna ng lupa. Sabi ni Nanggang Bolang. At ang munting baguhan. Kailangan mo bang sabihin ko sa iyo ang ganito? Ilibing mo kahit saan, bulalas ni Nanggang Bolang.
Oo, Chongyang pagkatapos umalis sa hotel, eyelid straight jump, inexplicably may isang hindi kilalang premonition. Si Chiho, sa kabilang banda, ay walang alam. Masaya niyang hinintay na ihatid siya ng kanyang amo para kumain ng masasarap na pagkain. Master, ano ang kakainin natin ngayon? Hindi makapaghintay na magtanong si Chiho. Ano pa bang magagawa mo bukod sa kumain? Tinitigan ni Chongyang si Chiho at sinabing, matagal nang sanay si Chiho sa pabago-bagong ugali ni Chongyang, kaya tapat siyang tumahimik. Damn, I always feel something is wrong. Hindi alam ni Nangang Bolang kung ano ang gusto niyang gawin. Mukhang malungkot si Chongyang. Napakasakit ng ulo niya na harapin ang mga mapanlinlang na ito. Kung hindi siya mag-iingat, mahuhulog siya sa bitag at mapapahamak. Kaya naman pinili ni Chongyang na manirahan sa kabundukan. Master, napakakapangyarihan mo. Natatakot ka ba sa kanya? Tanong ni Chiho. Kung hindi matatalo si Lao Su, hindi siya matatakot sa kanya, ngunit nakakalungkot na hindi siya ganoon kalakas. Walang magawa si Chongyang na sa mga mata ni Chiho, siya ay isang napakalakas na tao, ngunit si Chongyang lamang ang nakakaalam na kahit na siya ay nakagawa ng maliit na tagumpay, siya ay maliit lamang. Kung ikukumpara sa totoong malakas, malaki pa ang agwat. Maliban na lang kung maabot natin ang antas ng apocalypse, baka hindi tayo matakot kay Nangang Bolang. Kapag naiisip ni Chongyang si Chanzi, naiisip niya ang Aaron. Maaaring ipagmalaki ng gayong 14 anyos na bata na siya ang ubod ng apocalypse, at naniniwala pa rin sa kanya si Nangang Bolang. Ito ay kalokohan. Siyempre, hindi madaling makapaniwala si Nangang Bolang. Dapat may iba pang dahilan, pero hindi niya sinabi sa sarili niya. Ito rin ang dahilan kung bakit may hindi kilalang premonition si Chongyang. Chiho, tandaan mo na kung may panganib, tatakbo ka ng hindi lumilingon. Naiintindihan mo ba? Sinabi ni Chongyang kay Chiho, kung matatapos man ng maayos ang kaganapan o hindi, walang ideya si Chongyang, kaya't maaari lamang niyang paalalahanan si Chiho. Hindi masyadong naiintindihan ni Chiho ang ibig sabihin ni Chongyang, ngunit tumanggo pa rin siya. Para sa kanya, kung may hindi siya maintindihan, tumanggo na lang siya. Kung hihilingin niya kay Master na ipaliwanag ang ilang mga salita, kapag siya ay naiinip, siya ay magdurusa muli sa balat at laman. Aaron, para sa laro bukas, hindi niya inaasahan, dahil ngayon siya ay hindi Chongyang maaaring maglaro, ang resulta ay predictable. Sa kabaligtaran, inaasahan niyang makilala si Chiho. Sa bagay, dati, magkapatid sila. Bagamat muli silang nabubuhay, at hindi na siya maalala ni Chiho, sa puso ni Aaron, tinatrato rin nila si Chiho bilang isang kapatid. Bukod kay Chihian, ito ang pangalawang napakahalagang taong nakita ni Han Sanchen sa kanyang muling pagsilang. Sa gabi, Han 3,000 ilang mahirap matulog, puno ng pag-iisip tungkol sa isang beses at kiyo matugunan ang mga bagay. Sa simula, si Chiho ay parang tanga, na walang alam sa anumang bagay sa lungsod, tulad ng isang tanga. Hindi ko alam kung sa pagkakataong ito ay dumating siya sa Yanjing, ito ay magiging parehong pagganap. Iniisip ang nakaraan, hindi mapigilan ng Aaron na mapangiti. Noong panahong iyon, hindi nakilala ni Chiho ang mga kotse o gusali, ngunit napakasaya nila ni Dao 12. Sa pag-iisip sa mga nakaraang kaganapang ito, ang Aaron ay mas matino. Si Dao 12 ay isa ring napakahalagang kapatid sa kanyang buhay. Noong nakilala ko si Dao 12 sa boxing ring, hindi sila magkakilala. Bukod dito, malaki ang naitulong sa kanya ng Dao 12. Nang mapunta ako sa kaibuturan ng mundo, hindi nag-atubili si Dao 12 na ipagsapalaran ang kanyang buhay kasama siya. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ngayon ng Dao 12. Napakaraming bagay para sa Aaron na maalaala at matikman, at ang mahahalagang taong ito, Aaron pabalik sa Cloud City, ay hahanapin isa-isa, hayaan silang lumitaw muli sa kanilang sariling panig, ay magiging magkakapatid pa rin. Mabilis na lumipas ang gabi sa alaala, bagaman hindi ipinikit ni Aaron ang kanyang mga mata, ang kanyang espiritu ay hindi masama, at siya ay puno ng damdamin. Ngayon ay nais niyang lutusin ang problema ng Yanjing sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay bumalik sa Yuncheng upang isa-isang makilala ang kanyang mga dating kapatid. At ayon sa kasalukuyang panahon, maaari ding baguhin ng Aaron ang kapalaran ni Moyang. Hanggat hindi siya naghuhugas ng kamay, hindi siya magiging amo ng kantin,
at hindi ma-accident ang kanyang asawa. Noong nakaraan, ayaw baguhin ni Aaron ang mga bagay sa buhay na ito, ngunit ngayon, hindi na siya makapaghintay na gawin ito, dahil ang pagbabago lamang ang makakabawi sa mga pagsisisi na hindi dapat lumitaw. Bakit hindi mo kunin pahinga kaya ng maaga? Sa labas pa lang ng kwarto, nakasalubong ni Aaron si Shijing na nagluluto ng almusal. Dahil sa kompetisyon ngayon, umaasa si Shijing na makakapagpahinga pa si Aaron, pero hindi niya inaasahan na gumising siya ng ganito kaga. Hindi ako nakatulog lahat, gabi at nag-isip ng napakaraming bagay, nakangiting sabi ni Aaron, anong problema? Kailangan mong makipagkompetensya ngayon. Paano ka hindi makatulog? Agad na nag-alala si Shijing, natakot siya na ang Aaron no rest ay makakaapekto sa competitive state. Don't worry, Mom. It doesn't make much difference to me if I sleep or not. Han Sanchel said that he was in the Xuanyuan mundo, ngunit siya ay isang malakas na tao sa banal na mundo. Nagdala na siya ng estado kung saan hindi niya kailangan matulog. Ang dahilan kung bakit pinanatili pa rin niya ang pamumuhay ng mga mortal ay dahil ayaw ni Han Sanchen na maging out of tune sa mundo. Kung kalokohan ang pagsasalita mo, paano ka hindi makakatulog? Sabi ni Shijing, mga tao, naisip ni Aaron, siya ba ay isang tao o isang Diyos? Ang una ay mas malamang. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na Diyos ay kailangang pumunta sa espasyo sa itaas ng mundo ng Xuanyuan. Tanging ang malakas na espasyo lamang ang matatawag na tunay na Diyos. Ngunit kung gusto mong pumunta doon, mayroon pa ring hadlang sa harap ng Aaron, Linlong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!